Hello, everyone. Today, in our YouTube video, we are going to continue baby. So, last time we have discussed pre-planned marriage is bona fide hell. So, we have discussed that. So, what I am going to continue is why? Ano ba meron sa pre-planned marriage na ayaw ng Diyos? So, dumadami daw yung mga satanic babies because of that one. Eto kasi yan. Pre-planned marriage is not a result of love, but it is a result of tyranny. Sabi sa kanila, which is against the notion of free will. Mukhang free will kasi decision naman din ng pakasal. Pero no, marriage is a result of love, not tyranny or any fiduciary concerns. So, tatanong mo sa akin, paano naman yung mga apam? Paano naman yung mga ganyan, no? So, yung mga they tend to marry because they want to have a better life. Sabi sa akin ni Lord, hindi kasi ang issue kasi diyan, sabi ni Lord, first and foremost, we have to address the interracial marriage. Sabi sa akin ni Lord, it's okay. Kasi it's still my creation. For example, if you're black and you get married to a Latin or brown or any other color aside from the black one. So, sabi sa akin ni Lord, it's no problem. Kasi at the end of the day, from the tribe, from Ham, Japheth, and Shem, all those are God's creation. It came from Noah. And eventually, Noah came from Adam. Sabi sa akin, well, it's still my creation. It's still human. Basta, ang importante sa akin, human to human. Hindi yung human to animal. Or human to any form of spirit. Ay, saka ko na-discuss to, no? Human to spirit. Ay, meron. May nangyayaring ganito. So, yung kunwari, yung lalaki or babae, isasanib si Satan para magkaroon ng childbearing na satanic. Meron yan. Either you know or you don't know, you're part of the covenant. Kaya nga sabi sa akin, it is man's will to find a person that he or she loves, but it is the Lord's role to identify whether that will last or that will be dwindled. It's the man's call to love a person, but it is the Lord's call to determine if that will last, or the Lord's will to approve the marriage or hindi. Marami kasing mga marriage, sabi sa Diyos, hindi daw talaga aprobado ng Diyos. Yan, especially within this interracial marriage. At dito na papasok yung cold, yung mga AFAM na they marry because they want a better life. Ganito kasi yan, sabi sa akin. Alam mo yung mga tao nagpakasal because of money, because they want to get a better life. Here's the answer of the Lord. Ulitin ko, interracial marriage, no problem. As long as it is a result of love, and both agree that they will live together, and they will protect the marriage, that's the one that the Lord will approve. Pero, pag ang marriage, nakikita man ni Lord, gusto mo lang, gagamitin mo lang yaman yata yung maperang, quote-unquote, may perang, na yan hindi aprobado yun. So, that will result to children that is not from the Lord. Kasi pagka ganyan, yung reason ng marriage, not for love, no, satanic babies will come. Marami nang nakuhang kaluluwa si devil because a lot of couples really do not pray for their child to come early. So, yung mga couples siyempre, maraming beses na nangyari, sex ng sex. Alam nyo ba? Kada session, kada sex kasi, eto sabihin ko na sa inyo,
Hindi ko lang sinabi agad to. Sinikret ko lang to. Pero, sabihin ko na nga. So, kada intercourse, or sex, merong pinoproduce si Lord na isang bata. Kada session yun, kung sabihin mo, kung ilang rounds kayo, kung nakapito, edi 7. I'm not kidding, The Lord is producing it. Kasi, sabi sa ni Lord, every time that you intercourse, there is a chance na dito ko na ibibigay to. Ang problema kasi hindi nga natin pinagpe-pray, 'di ba? So anong nangyayari? Yung kaluluwa maliban na sa nagta-travel na sa babae, or sabi ko nga normally second or third trimester papasok, kinukuha ng demonyo kasi wala namang protection eh. Alam nyo ba na kada kaluluwang yan meron talagang escort na cherubim yan? Ang problema, sabi nila, hindi nyo naman pinapahalagan. So, idadaling ko na lang na walang cherubim. Kung walang cherubim, hindi ko kunin ng Diablo sa second heaven. Sabi ko, kaya, di ba nagtatapat ba't ang dami rin kaluluwa ng Diablo? Di ba nagtataka? Sabi sa ni Lord. Kada intercourse daw kasi, kada round, may isang kaluluwa yan. Kaya sa mga nagpe-premarital sex dyan, good luck na lang sa inyo. Kada session, may isang kaluluwa. Ang problema daw, sabi sa akin ni Lord, yung nabasa niyo ba sa Genesis, yung hindi pinasok yung kaya masakit daw kasi, may na-produce ng kaluluwa sa langit, itong mga taong to, ayaw. Ano yun, sabi sa akin, kahit yung mga nagko-condom, gano'n, oo. Kasi sex is meant for reproduction, not for leisure. So, kung leisure, dami namang leisure. Pwedeng mag-sports, sabi nung iba mga nagpapatuto, soccer is from the devil. Basketball is from the devil. Talaga, ano na lang sa akin? Music. Certain types of music is from the devil. Parang lahat naman yata sa devil yata. Ano na lang sa akin? Sabi sa akin yun, di ba ako gumawa ng music? Ano sa akin? Lahat na lang sinabi nyo kay devil. Sabi sa akin. So, sino ba gumawa ng gravity to make the ball fall down? Di ba ako? Sino ba naman may gawa ng bola? Yung mga materials ng bola, di ba kay Lord? Sino ba gumawa ng board? Saan ba galing yan? Di ba dati kahoy, ngayon salamin na yan eh. Di ba sa akin naman galing yan? Kaya yung mga baby na yan, kay Lord lahat galing yan. Yung iba inagaw na lang ng demonyo over the years. So, sabi sa akin nun Lord, yan, yung mga premarital sex pa more. Dumadami ang mga dami ng sanggol ni Satanas dun. Sabi nga, di na nga daw kasi ito meron talagang lugar para doon. Meron talagang lugar si Satan sa second heaven para dyan sa mga babies na yan. Hindi na nga kasya. Di na daw kasya kaya parang urge na silang mabawasan. Ano ba? I mean, kaya nga, sabi ko nga sa inyo, sex is for reproduction. Kasi kung leisure, dami naman, travel kayo. Kaya nga, ginawa ko yung mga kabundukan kasi sa mga, for those people who loves the heights, for those people who loves air, God made the mountains. For those people who loves the waters, the Lord created the rivers, the Lord created the ocean, the Lord created the seas. The Lord created the living creatures like the fish, mangisda kayo. Ang daming ginawa leisure ni Lord. Basketball. Eto, alinawin ko lang sabi sa akin Lord. Yung mga yan, sa akin naman ang originate talaga yung mga idea ng basketball, soccer. Ang problema kasi, gambling is not mine. Ang problema sa mga basketball, soccer na yan,
hinaluan na ng sugal at saka ng excess patriotism sa isang team. Doon na tayo nagkakaproblema. But the notion of basketball, yung soccer lang mismo, yung laro-laro lang, yung papawis lang, is from mine. Yan. And the same goes with babies. All babies, all souls are from mine. Problema kasi, puro kasi bugso ng damdamin, lukso ng laman. Sabi ni Satan, yehey! May bago rin naman tayong babying kukunin sa second heaven. Sabi ni Lord, di cry na lang si Lord din. Kasi ang hirap, sabi ni Lord, alam niyo ba yung paano yung ginawa ni Lord kayo sa kaluluwa niya? Diba? Sa lahat ng mga, sabi niya, by the word. Yung kaluluwa, hindi by the word eh. Naghirap ang Diyos doon. Nag-effort siya doon. So, alam niyo ba, ang paggawa pa rin ng kaluluwa, ganoon pa rin, iniihipan pa rin. Pag iniihipan pa rin ng Diyos yan, hindi siya by the word. Oo. Pati nga angel, by the word na ginagawa din. By the way, nadadagdagan yung mga anghel ah. Nagdagan natin mga anghel. Pero yung kaluluwa, hindi. Hindi siya, humayo kayo, hindi. Hindi siya ganun. Pinaghihirapan ng Diyos ang kaluluwa ng tao, and deto tayo kay Satanas. Inaagaw niya lang. So, knowing this video, ano na tayo, mga kapatid? Alam nyo, yung condom dito matalabi sa totoo sa spiritual world. Maiwasan mabuntis. Hindi, successful na yung demonyo dun. Kinukuha na yung kaluluwa nun. Tapos sasabihin pa ng katwiran, ba't ba tayo mo mag-anak? Ay, hirap mabuhay. Mahirap mag-raise ng bata. Sino ba may sabi sa'yo ikaw magre-raise ng bata? Sino mo may sabi ikaw? Alam ko naman, kahit naman ikaw sa sarili mo, kung kahit naman wala kang baby, kung wala din naman ng Diyos, hindi mo rin naman kayang i-reach yung sarili mo eh. Paano kung mapilayan ka, pahinulutan ni Lord na magkaroon ka ng terminal na sakit, kagaya ng cancer? Pati ba sarili mo, kaya mo pa rin bang alagaan? Yeah, those reasoning na, wala kasing pera, hindi sufficient yung funds. Sabi ni Lord, hindi sufficient yung funds. Pero, wala bang pamamaraan ng Diyos? Baka sabihin nyo, hindi, baka wala ng pagkain. Baka wala ng maalugaran yan. The first heaven is still a barren land. Sabi sa Daniel, sige, mag-expand kayo. Sige, fill the earth. Sige, I will terraform a planet. Sige, kung mapuno kayo sa planet Earth, kung makita kong puno na, sige, magte-terraform ako. There are a lot of planets in the known universe. Sabi sa akin, there are a lot of planets in the known universe that can bring life. Sige. Di ba sabi nerd, go and reproduce? Paano kung may mga pilosopo? Paano kung mapuno ang planet Earth? Sige na, magte-terraform ako. Gagawa ko ng planeta para dun sa mga kaluluwa naman na yan. Huwag yung hamunin ng Diyos na, walang malugaran. Yun nga. Verse 7 nga lang, luwag-luwag pa nga daw eh. Paano ba kaya sa second heaven? Ang problema kasi, pagka meron ng na-terraform na planet, si Satanas ang mahihirapan. Kasi ito nga lang, di na nga magkandaw gaga si Satan sa paggalaw sa mga tao dito sa planet Earth. Paano ba kaya kung may iisipin pa sila na, sa planet X may mga tao din dyan? Naku! Satan's power is just finite. And the Lord's power is infinite. Yun na nga. Wala malugaran. Sige. Daming planeta dyan. Kaya ko terraform. Walang makain. Daming manok dyan. Daming isda. Daming makakain dyan. Ito yung pinaka-problema. Lord, walang pera.
Bakit? Sa pera lang ba mabubuhay ang tao? Sabi sa kanila. Sipin nyo nga. Sa pera lang ba? Yan, dahil ang mga katwiran nyo. Katwiran ng mga Kristiyano din. Lord, walang pera pang raise ng bata, Lord. Bakit ikaw ba dapat magre-raise dyan? Ako gumawa niyan, di ba? Ako gumawa ng bata. So, ako ang magpapalaki. Problema ko, ba't mo pinong-problema? Sa'yo ko nga binigay yung bata, di ako may problema sa pagpapalaki dyan. Bakit ikaw ba lumikha niyan? Sa'yo ko lang binigay, pero ako pa rin yung lumikha ng kaluluwang yan. See? Tapos ang problema mag-anak na mag-anak. Sabi sa akin, Lord, go forth and multiply. Wala naman sinabi si Lord na tumigil kayo sa pagmumultiply. Ang problema kasi, eto tayo bago tayo matapos yung video, no? Condom ng condom. Para daw mapigilan ng childbirth. Kasi, wala daw pang papalaki. Hindi pa daw ready. Ako naman magpapalaki. Ako naman dapat ang magpapalaki kasi akin yan. Hindi naman sa'yo. Bakit? Tayo bang tao, kaya ba natin gumawa ng kaluluwa? Can we make a soul out of our own selves? That's the Lord's question. And that's the Lord's challenge. Leave it to me, and you will be fine. I'll see you next time. Bye-bye. God bless.